Sa korte na rin lang daw sasagutin ni Oliveros ang lahat ng tungkol sa isinampanyang kaso laban kay Minandro. Jam Cesante, Nakatutok, 24 oras. Tuloy ang investigasyon ng Ombudsman sa reklamong pandarmang o plunder. Inihain po yan ni Senador Antonio Trillanes IV laban sa bagong halal na presidenteng si Rodrigo Duterte. Pero si Ombudsman Conchita Carpio Morales hindi po sumali, nag-inhibit sa mga pagdinig. Kung bakit, alamin natin sa pagtutok ni Bernadette Reyes. Ilang araw bagong eleksyon, naghain sa ombudsman ng reklamong plunder si Senador Antonio Trillanes IV laban kay Mayor Rodrigo Duterte. Kaugnay ito ng umano'y ghost employees ni Duterte sa Davao City. Base raw sa 2014 COA report, may 11,000 of contractual employees umano ang Davao City Hall na ginastusan ng 708 million pesos. Kaduda-duda raw ang daily time record. Ayon kay Ombudsman Conchita Carpio Morales, kahit na impeachable officer si Duterte, sa sandaling manumpa na siya bilang Pangulo, maaari na siyang investigahan para sa gross or grave misconduct. Under the law, the Ombudsman will still continue investigating an impeachable officer only for the purpose of determining whether gross or grave misconduct has been committed. If in the affirmative, then the Office of the Ombudsman will forward its findings to Congress for it to consider initiating impeachment proceedings. Pero sa pagdinig ng mga kasong may kinalaman sa pamilya Duterte, si Ombudsman Morales, matagal na pala nag-i-inhibit. He is the balae of my brother. Giit ni Ombudsman Morales, mag-i-inhibit siya sa investigasyon ng mga reklamong maaaring may kinalaman sa pamilya Duterte. Pamangkin kasi ng Ombudsman ang mister ni Davao City Mayor Sara Duterte na si Attorney Manasseh Carpio. I have inhibited in cases involving the Dutertes, involving Sara, involving presumptive President-elect Duterte. Even before he became a presumptive President-elect, I have already been inhibiting in cases involving them. Bukod kay Ombudsman Morales, ang asawa ni Sara Duterte ay pamangkin din ni Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio. Kumpiyansa naman ang kampo ni Duterte na mababasura ang reklamo laban sa incoming president. We are very certain ma-dismiss ito dahil wala namang mga basis. Desidido naman daw ang ombudsman na sampahan ng kaso si Vice President Jejomar Binay. Sa ngayon may probable cause laban kay Binay para sa mga kasong malversation, falsification at graft, habang patuloy naman ang investigasyon sa reklamong plunder laban sa kanya kaugnay sa Makati City Hall Building 2 project. The resolution that we issued is very clear. When he is stripped off of immunity, then we will consider the filing of the case. Depende anya sa kasong ihahain kung makukulong si Binay. If the charges are non-bailable and the evidence is strong, whether or not he will go to jail would depend on how the Sandigan Bayan or any court for that matter determines. Giit naman ng tagapagsalita ni Binay, hindi patas sa kanilang ombudsman na binaliwala raw ang mga ebidensya para gipitin umano ang vice-presidente. Sa isang patas na venue, may kumpiyansa raw silang mababasura ang sinasabing kaso laban kay Binay. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 oras.